Ito na ang full tutorial ng manual incubator natin mga kasangga. Ang mga kailangan natin syempre styrobox, thermostat, digital thermometer, pero optional yan. Syempre ilaw, kahoy, optional din yan. Green screen mesh. Ito naman yung mga tools na gagamitin natin. Pero okay lang din naman yung mga tools na manual. Kailangan din natin syempre ng pan and receptacle. So sa unang parts ng gagawin natin ay yung mismong paglalagyan po ng itlog. Sa lahat ng ginawa kong manual incubator, para sa akin ang pinakamadali at pinaka-effective ay yung isang layer lang. And para sa akin, mas mataas ang hatching rate nito. Ang capacity nito ay 70 to 80 eggs, no? Depende syempre sa laki ng egg. Napaka-importante talaga ng mga tools, no? Ito kasi nagpapadali sa buhay natin. Kaya kung may kakaroon ka ng konting budget, mas magandang mag-invest ka sa mga yan. Kagaya nitong gamit kong tucker, no? Laki ng tinipid ko sa oras dahil dito. Pagtapos yan, lalagay na natin yung screen na green. Kailangan talaga yung butas-butas na yan para umikot yung init sa loob ng incubator. At dahil meron kasi tayong ilalagay na tubig sa ilalim para yung mismong moisture nun iikot din sa mismong incubator. Ngayon kung hindi kasi screen yung gagamitin mo, baka hindi yan umikot. Pagtapos yan, naglagay lang ako ng kahoy sa likod ng pan para hindi siya sobrang nakadikit. Kakabit na rin natin yung receptacle, no? At dito natin ilalagay syempre yung ilaw. Sa wiring, no, dalawa naman yung linya ng parehas na yan. So pagko-connect nyo lang, wala nang kulay-kulay dyan. Dito sa setup natin na to, no, sabay mag-on yung ilaw at yung pan. Sa iba, alam ko, continuous na nag-on yung pan, no? Sa atin, hindi. Kasi unang-una, isang layer lang naman to, no? Pero pag dalawang layer, I advise talaga na continuous yung pan. Okay, dito na tayo sa thermostat. Maraming nalilito dito, no? Pero very simple lang to. Sa red na yan, no, dito natin ilalagay yung saksakan. Sa yellow naman, dito natin ilalagay yung connection ng pan at nung ilaw. Mamaya magkakaroon tayo ng detailed explanation dito sa thermostat. Ang dulo naman na to, ito yung mismong sumasagap ng temperatura sa loob ng incubator na gagawin natin. Pagko-connect nyo lang dito, yung mismong wire ng saksakan dun sa thermostat. Very simple lang, dalawa lang yan, wala ng color coding ulit yan. Pagkatapos yan, dito na natin i-connect yung ginawa nating connection dun sa ilaw at pan. Uulitin ko, wag na kayong malilito, walang color coding yan, basta pag-connect nyo yung dalawang linya. Okay, once na na-connect nyo na, no, ito yung pinaka-explanation natin, ulitin lang natin sa pula, saksakan, at yung dilaw para sa pan at ilaw. Yung dulo ng thermostat natin, no, nilagay natin dito, no, malayo po sa bumbilya. Huwag nyo pong ilalapit dahil ang masasagap yung temperatura ay yung sa bumbilya. Kaya makikita nyo na mainit pero dun sa parte ng dulo ng incubator, posibleng malamig. Gumawa rin pala ako ng hatcher sa baba, no, para hindi madaling madumihan yung mismong setter natin. Ito naman yung digital thermometer natin, no. Para accurate yung reading natin, dalawa yung gagamitin natin. Mamaya i-explain ko yan ng malinaw, no, abangan nyo lang. At syempre, para subukan, no, magsasalang tayo ng itlog. Dahil medyo confident naman ako, dahil maraming beses na ako nakagawa ng gantong incubator, dinamihan ko na. 2 tray ang sinalang natin, so total of 60. Maluwag pa nga So kaya neto hanggang 70. Kung maliliit na itlog, hanggang 80, kasya yan. Then binutas ko lang yung takip ng styrobox natin, nilagyan ko ng takip ng folder. Yung clear para nakikita ko yung itlog sa loob. At para malalaman ko kung napundi ba yung ilaw or may tubig pa ba, naglagay din tayo ng tubig sa ilalim para sa humidity. Sa gilid naman ng incubator, naglagay tayo ng butas. 4 yan. 4. No, 4 yung butas ko. Pero nakokontrol yan, pwede mong takpan, pwede mong takpan. Kung matagal uminit, pwede mong takpan. Pagka naman parang ang init-init sa loob, nagtatagal yung init ng matagal, tapos pumapalo ng 38, pwede mong alisin. Pwede mong alisin. So, pwede mong diskartihan yan sa paglalagay ng butas. Yung pagkakalibrate ng incubator. Sa kabila, papakita ko sa inyo. Meron din tayo dyang butas. 2. 1, 2, ay 3 pala. 3. 1, 2, 3. So, depende sa inyo, no? Kung mapasobra kayo ng butas, pwede nyo naman takpan. So, walang problema dyan. Pwede nyo timplahin yung temperatura, tagal ng pagsindi ng ilaw, depende rin sa butas. So, yun. Sana malinaw. Maraming nalilito dito sa pan na to mga kasangga. Kaya lilinawin nating mabuti. May butas ba dyan? Wala pong butas dyan. Wala pong butas doon dahil ang role po ng pan na yan is mag-circulate lang yung init na meron doon sa bumbilya sa loob ng incubator. Hindi po yan exhaust fan or hindi rin yung pan na magbibigay ng hangin mula sa labas papunta sa loob. Siya lang yung mag-circulate. So sana malilaw tayo doon.
Sa controller ng thermostat, dalawa lang po button yan. Ito pong pababa, ibig sabihin yan kung kailan siya hihinto, kailan mamamatay yung ilaw. Okay, so pag diniinan nyo yan, limitaw dyan, akin 37.8. Makokontrol nyo yan, pataas, pababa, ulitin natin. Ayan, pwede kong kontrolin, gawin ko 39, pwedeng, ayan, 37.7, 30.7.6. Bitawan nyo lang kung saan yung gusto nyo setup. Automatic yun, yun na yung setup nun. Ito naman pataas kung kailan iilaw yung ilaw. Okay? So sa akin, ayan, 37.3, iilaw siya. So pwede mong gawin, kunyari gusto mo mas matagal, 37.2, ayan, 37.3, ganyan. So sa akin, 37.3. So depende sa setup nyo, no, kung paano nyo titimplahin yung temperature na gusto nyo. For example, gaya na itong nasa aking digital na thermostat, no? Ito hindi ito nagpapailaw. Para lang dalawa, para makita lang natin yung accuracy. Kasi minsan, pumapalya din to eh. So gusto natin, dalawa yung pinagbabasihan natin. Dito sa kanya, 37.8, 37.4, pasok pa rin. Ang CCU kasi, no, dapat 37 to 38, pwede yung mag-hatch. Pero pag sumobra doon, pwedeng matusta yung CCU sa loob or yung mismong mga itlog. So yan, nakita nyo, ganyan, no? Tumataas. So kung sa atin masyado ako natataas ng 37.8, pwede kong ibaba kung kailan to mamamatay. Kagaya nito, natataasan ako kasi umabot ng 37.9 dito eh. Ang taas. So pwede kong gawin ang mamamatay siya ng 37.6. Okay? Tapos yung on ko, pwede kong gawin 37.2. So tatakbo siya, ayan, nakita niyo namatay yung ilaw. Tatakbo siya ng 37.2, tapos mamatay siya ng 37.6. Kasi kung bakit nag-aalat pa tayo ng time na hindi natin sinasagad ng 38 or 37.9 kasi may naiiwan pang init doon sa mismong bumbilya na magpapataas pa sa temperatura ng incubator. Okay, tingnan mo, ayan, 38 siya pero dito 37.6. Pero sa akin, itong setup ko na to, gumagana na yan. Marami na akong na-hatch dyan. Mga kasangga, sana siguraduhin natin makasali tayo sa channel natin dito sa Facebook, no? Kasi dito na natin unang-una ilalagay yung mga tutorial natin, kagaya ng paano mag-deworm, paano tamang pagpapainom ng vitamins, antibiotic, lahat yan. Paano pagpapagaling sa coryza, dito natin ilalagay. Kasi nako-community guidelines ako dun sa Black App. Alam nyo na yan, dun sa TikTok, no? Dun sa TikTok na community guidelines ako. Kasi bawal pinapakita yon dahil meron ngang syempre alam niyo na parang animal ganun sa kanila yon. So ayokong sabihin, no? Kaya dito na po natin ilalagay. So kung gusto niyo pa rin na mapalo ako para sa mga future tutorials natin, na willing naman kasi akong i-share yung natututunan ko, magpalo kayo dito sa Facebook natin, particularly dun sa ating Facebook channel. So yun lang mga kasangga, maraming salamat.